Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. So for today's video, ang isi-share ko po sa inyo is yung 500 na puhunan ko noon sa GCash. 5 digits na ngayon. So paano nga ba nangyari yon mga kasari? Itong vlog na to is para maka-inspire ng other sari-sari store owner na nagbabalak pa lang mag-GCash or meron ng GCash pero napapansin nila na hindi nila mapalago. So, itong mga i-share ko sa inyo guys ay maaring makatulong sa inyo upang mapalago nyo po yung inyong maliit na puhunan sa GCash. Kasi dyan lang din po ako nagsimula. So, way back guys, nag-start akong mag-GCash ng November 2022. So, meron akong vlog guys na napanood ko. Medyo lumang vlog na siya. February 3, 2023. So, ang date ngayon guys is March 25, 2025. So, 2 years ago yung vlog na yon. Na ang title ng vlog na yon, 500 na puhunan sa GCash. 3,900 na ngayon. 3,900. So, napakatagal na. Ngayon, hindi na 3,900 yung laman ng ating GCash. Pinagmamalaki natin yung laman ng GCash natin ngayon. Pero, hindi ko na i-reveal sa vlog na to. Para sa safety na rin ng ating tindahan. So, mga kasari, itong 5 digits na puhunan ko ngayon sa GCash, dapat mga 6 digits na siya eh. Kaso, marami tayong mga napundar, madami tayong mga binili na gamit ang pera ng GCash. So, kaya hindi pa rin ganong kalakihan yung puhunan natin sa GCash ngayon. Pero, super thankful tayo ngayon sa GCash dahil may mga araw talaga na medyo malaki ang kita talaga sa GCash. Talagang libo yung kinikita natin sa GCash na mas malaki pa yung kinikita natin sa GCash kaysa sa ating sari-sari store. Kaya guys, simula nung nag-start akong mag-GCash, lumaki talaga yung kinikita natin. Unlike noon na wala pa tayong GCash, hindi pa natin naiisipan kasi noon wala talaga akong idea kung anong meron sa GCash. Pero nung pinag-aralan natin gamit ang YouTube, yan, nood-nood lang tayo sa YouTube, ayun, natuto na tayo ng pakonti-konti. Kaya, since nung November 2022, nag-start na tayong mag-GCash. So, wait lang guys, merong paparating. Ayan, dadaan lang pala. So, ano-ano nga ba ang mga nakatulong para lumago ng mabilis ang GCash ko? So, nung una kasi guys, kwento ko muna, nag-start lang talaga ako sa puhunan na 500 pesos. Nagpapakash in pa ako sa kapatid ko sa Alphamart. Kasi ang 500, libre pa yon, wala pang charge guys. Kasi hanggang 8,000 yung walang charge. Kapag sa mga, yung machine, yung mga e-tap, ganyan. So, nag-start ako guys. Wait lang guys. So, ayun nga po mga kasari, nagpapakash in ako sa kapatid ko ng 500 ng 500. Sobrang bilis maubos nun. Nag-start muna ako sa paglo-load, tapos yung patong ko sa load, 3, 5 piso, depende sa halaga. Tapos, nung napagtanto ko, may pera naman dito yung alak, tsaka yung natin, sigarilyo, lagi namang madaming pera yung alak at sigarilyo natin. Yun yung nakatulong naman mga kasari para nag-cash in at nag-cash out na ako. Kasi lalo sa cash out guys, kapag may nag-cash out, doon ako kumukuha sa alak at sigarilyo ng pera. Tapos nung habang may nagka-cash in naman, tsaka ako naman binabalik doon sa mga kinuhanan ko. Yun guys yung nakatulong para mapalago ko ng mabilis yung aking GCash, yung puhunan natin sa GCash. So, pagpasensyahan nyo na mga kasari, hinihingal ako kapag dire-diretso yung kasi nga, sinisipon ako guys, tapos basta kakaiba yung lalamunan ko, ganyan, parang may sinat din ako. So, ayun nga, tapos, ayun guys, kaya din yung puhunan natin ngayon guys is, imbis na 6 digit na, diba, may napundar tayo or katas ng GCash din yung pinampakabit natin ng kuryente, sarili nating kontador. So, 25,000 yung nagastos natin doon, lahat-lahat na. Tapos guys, nakabili pa tayo ng
cellphone, nakabili tayo ng washing machine, at marami pang iba. So, kung yung total na yon, lahat ng binili natin na yon is nasa 6 digits na yung puhunan. Pero, ano yun? Ilan? 49. may bumili lang guys ng sigarilyo. So, ayun nga, all in all, kapag hindi tayo nagpundar ng mga yon, hindi tayo mga bumili, nasa 6 digit na. Pero, ayun, i-ano na natin yun, i-erase na natin yun guys. So, sa ngayon, 5 digit yung laman ng ating GCash at medyo enough na naman siya sa lahat ng nagpapa-GCash dito. Kaya naman nating kontrolin yung volume ng mga customer na nagpapa-cash in, cash out, pay bills, at load. So, ano naman siya. At hanggang ngayon nakakatulong pa rin mga kasari ang pera ng alak at sigarilyo. Sobrang laking help talaga ng pera or benta ng alak at sigarilyo. Kasi sa sigarilyo, after 2 weeks pa ang balik ng JTI. Yung alak naman natin, weekly naman bago dumating si ahente. Weekly din tayong bumili ng mga gin, ng Alfonso, ng Quattro, ng MP. Kaya nagagamit talaga natin yung benta natin doon. At yun guys talaga ang nakatulong upang mapalago natin yung ano natin, puhunan natin sa GCash. At sa ngayon mga kasari, sobrang in demand ngayon ang GCash dito sa Sari-Sari Store. So, minsan, kumikita tayo sa maghapon ng 400 plus, thankful na tayo doon. Pag merong times naman, may araw naman na nasa 800 plus, linis na kita na yon. Minsan naman, yung pinakamalaking kinita natin sa GCash, bukod dun sa na-vlog ko, na-hit na yun guys. Kulang na lang ng 8 pesos sa 2,000 pesos na linis na kita natin. Bali yung kinita ko sa isang araw, yun yung pinakamalaki, 1,992. Yun talaga guys, sobrang tuwan-tuwa talaga ako. Sobrang happy ng puso ko nung araw na yun kasi minsan lang talaga mangyari yun at isang beses pa lang yun guys nangyayari since nung nag-start akong mag-GCash. Kaya ramdam ko at alam ko guys kasi nagre-record din naman tayo na alam natin na lumalaki talaga yung kita natin sa GCash ngayon. Kasi dati guys, natutuwa na ako na kapag kumita ako ng 200 plus, 300 plus, ngayon pag kumikita ako ng 200 plus, 300 plus, parang yung standard natin tumataas eh. Naliliitan na ako. Pero thankful pa din naman ako mga kasari. At least hindi tayo nasisiro. So yan po mga kasari yung tips ko sa inyo. Yung 500 pesos na puhunan ko sa GCash, ngayon 5 digits na siya. So, ayun, hindi imposibleng mangyari yun mga kasari, basta mahawakan lang natin ng maayos, kontrolin natin ng maayos, yung pera ay gamitin natin sa maayos din, yung marunong tayong mag-rolling, kumbaga. Kung magagamit man natin, mahihiram natin yung pera ng GCash, siguraduhin natin na maibabalik natin kahit pa konti-konti or kahit hindi biglaan, basta mababalik natin kung napambayad man natin ng mga deliveries. Kasi ganun guys yung nangyayari sa akin minsan. Sa GCash talaga ako kumukuha ng pambayad ng mga deliveries, pero kapag may benta na yung store, ibinabalik ko din agad. So, yun lamang po mga kasari ang share ko sa inyo about sa aking GCash. Very inspiring na vlog. Marahil sa iba, ibabash na naman ako. Wala bang iba, ganyan? Paulit-ulit ka na lang na sinishare. Paiba-iba naman, guys. Siguro yung iba, talaga minsan, paulit-ulit. Yung ibang vlogger naman, ganun din eh. Nakakapanood nga ako, kahit title nga, pare-parehas eh. So, kanya-kanya tayo mga kasari ng trip. Minsan talaga, nauubusan din kami ng maiko-content. Eh, yung content naman namin about Sari-Sari Store lang eh. Ano po yun? So, ayun guys, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. May naglako lang guys na lalaki ng mga chicharon, bumili ako. So, ayan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!